nating simulan ang palagiang pagnanobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Ng
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tunay dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin upang lalo nating panabikan ang halaga at kahulugan itong ating sinasampalatayan lalo na
sa ating malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria na ginugunta natin ang Birhen ng Lourdes. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Tuningan mo upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang kasinisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isang mang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa inulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na binigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, madiwa kapag nangusap
ang mga matuwid at ganap. Ating pong ulitin. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amang Diyos na ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala rin pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba niyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ng lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, panininang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maliwanag ang dating ng ating Peso Cristo, kanyang maraming pagpaliwanag. Parang nakinikinit ako kung paano ang mga tao yung nakatunganga kay Kristo. Ano kayo sinasabi ni Kristo, di ba? Pero talagang maramdamin ang lahat ng pinapahayag ni Kristo sapagkat dito manggagaling ang tunay na kaisipan. Damdamin mo nga sinasabi ng taong ito at nang sa kanyang mapagwari mo kung ano ang kahulugan na kanyang pinaliliwanag, ipinahayag. Damdamin mo talaga yung mga salita ni Kristo at nang malaman mo, mabatid mo kung ano ang talagang mensahe sa kanya sapagkat siya'y mangungusap puso sa puso. Napaganda, di ba?
Sapagkat ang mga ganito pinapay ni Kristo ay para sa lunga sa kanilang kinagawian sa mga Hudyo. May mga bawal na pagkain, talagang ito raw ay nagpaparumi sa kanila, kaya hindi nila ito kinakain. Hindi sila kumakain ng baboy kasi ang baboy daw marumi. Kaya ito magpaparumi sa buhay ng tao. Kaya upang siguro alisin din ni Kristo ang ganitong mga kaisipan, ang ganitong maling panukala sa buhay. Kaya ang dating sa mga alagad na ito ay upang ipawalang bisa ang batas ni Moises o ang kanilang turong minana nila sa kanilang kanunuan. Hindi iyon. Hindi niya pinawalang bisa ang mga batas ni Moises o kaya ay ang mga minanang turo sa ng kanilang mga ninuno. Kundi liwanagin ang lahat ng bagay. Alam naman natin kung ano binabandera ni Kristo noong araw, repentance and forgiveness. Kaya ang kanyang isipan ay dito nakasalalay, dito niya ipinaliliwanag, dito ang kanyang nilalabas sa kanyang puso't kalooban tungkol sa kapatawaran ng Diyos, ang makakamit ng tao, pero tinamunan ng tao kung ano ang pinagmumulan ng mga kasalanan. Kaya pinahayag ng mga tao ang tungkol sa batas ni Moises, ang 10 utos na tinanggap ni Moises sa bundok at upang sabihin ito'y mapagkakasala. Sabi ni Kristo, oo, mapagkakasala, pero tinay niyo mabuti. Saan ba nanggagaling yan? Kaya ito pinaluwanag niya, sa puso ng tao, bumubukal hindi lamang kabutihan, kundi kasamaan. Kaya meron ka bang kaya madalas may inuungkat kung ano yung talagang proper ano ba yung motivation niya, ano ba yung talagang inisip niyang gagawin na dahilan kung bakit ginawa niya ang ganitong mga karumaldumal na mga pagkakasala, itong mga pagkakamaling ito, ang mga gawaing masamang ito. Saan ba nagbumula yan? Kaya isa sa mga pinapay sa mabuting balita, kung ang iyong mga kamay ay dyan ng pagkakasala, putulin mo. Kung paa mo, putulin mo. Kung mata mo, ay dukutin mo. Di ba? Na ibig sabihin, tinan mo muna maigi kung saan ang nagagaling ang mga kasalanang ginagawa mo. Sa mga mata mo ba nagagaling? Sa mga kamay at paa mo ba nagagaling kung paano ka gumagawa ng mga pagkakasala? Hindi. Sabihin ni Kristo, mula sa puso yan, kung ano yung gusto mong mangyari at maganap, kung ano yung tuksong nangyayari sa buhay mo, na padadala ka, at kung ano yung maitim mong binabalak, yan ay hinuhubog mo muna sa impuso kung paano mo gaganapin mga bagay nito upang sa gayon, mula sa puso, gagawin mo na ang maraming pagkakasala. Iniisa nga ni Kristo mga bagay nito Pangalo niya, pag-iimbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan, pagdaraya, kahalayan, pagkaingit. Pero iniisa natin Kristo upang sabihin, wala nang iba pang pinanggagalingan yan kundi ang puso ng tao. Sa puso ng tao. Pero sa puso din ng tao, lilinangin ang kakayahan upang may angking kalinisan at ito ay pangunahing layunin ng pusong tumitibok sa damdaming gumawa ng kagandahang kalooban ng Diyos sa kapwa. Upang sabihin, ano ba talaga ang layunin ng puso't damdamin na yan? Gumawa ng mabuti, gumawa ng masama. Ang tunay na kahulugan sa kapag may puso't kalooban ng tao upang gumawa ng pawang kabutihan. Kaya minsan at madalas ba nananaig ang mga bagay nito dala ng pagkakasala? Kaya papasok ngayon ng Diyos sa buhay natin. Papaalalahanan tayo. Ano ba talaga ang nilikha ng Diyos sa puso't kalooban pang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Upang sabihin, iyan ang bibigyan natin ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay na ang puso dapat din nakakayahang gumawa ng kabutihan sapat iyan ang layunin ng Diyos. Tingnan natin itong ating malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria na nagpakita sa Lourdes, France, Our Lady of Lourdes, upang ipahayag ni Saint Bernadette Soubirous
subiru ang lahat ng kabutihang kalinisan ng kalooban ng Mahal na Birheng Maria. Sa maraming aparisyon, hindi lang mo pala isa, napakarami pa lang napakita ang Mahal na Birhen sa kanya. Parang naalala ko, 16 na beses ng buwan ng Pebrero. Ang kauna-unahang apparition ay February 11, 1856, o hindi ko na more or less, ganung panahon, hindi na 19th century. At hindi lamang yung kauna-unahan at huli, marami pang beses hanggang sa itinanong ni Saint Bernadette, sino po ba kayo? Di ba? Sino po ba kayo sa may kalinisan ng puso talagang gustong malaman ang buong katotohanan kung ano yung nakikita niya upang sabihin at marinig niya, ako ang Immaculada Concepcion. Ayan sa background natin ng Mahal na Birhen Maria, dressed in white, robed in white, na mayroong tali sa baywang na kulay asul. Iyan ang inilahad ni Saint Bernadette. At upang sabihin, may malinis siyang puso para ipaliwanag ang mga bagay nito. May malinis siyang puso upang maging witness in the apparition of Mama Mary to her. At naging nahirapan din si Saint Bernadette para pumasok sa puso kalooban ng tao na maraming katanungan at iba doon ay tagang pinagbabawalan na siya upang umalis ng bahay, upang manahimik na lamang siya at huwag ipahayag ang mga bagay na ito. Pero ang malinis na pusong hindi mo maiimpit na ito ipahayag ng lubusan, maipapahayag at maipapahayag ito sa tulong at awa ng Diyos. Kaya yung kabutihang pinapahayag ni Kristo dito na mula sa puso, hindi mo mapagbabawalan, lalabas at lalabas yan. Bakit? Sapat yan ay galing sa Diyos. Nakita ng mga tao na nanampalataya si Saint Bernadette at kung ano naging buhay niya bilang saksi ng aparisyong iyon, naging madre siya and living a pious life upang sabihin sa puso't kalooban ni Saint Bernadette, nakita ang kanyang ang kadalisayan ng kanyang pag-ibig sa Diyos na kahit na itago mo at pilit na tinatago siya ng mga tao, hindi maipapahayag ang mga bagay nito, kundi lalabas at lalabas ang tanging kabutihan ng Diyos na mula sa puso. Mga manalig, tinan natin maigi kung ano yung nasa puso at looban ating kapwa na talagang nariyan ng maka-Diyos, pagpapala ng Diyos, nariyan ang tunay na kahulugan ng pananahan ng Diyos sa piling natin. At nawa, itong banal na misang ito ay magbigay kahulugan sa paglilinis na ating puso't kalooban, sa paghingi ng kapatawaran, at upang patuloy na isaalang-alang ang Diyos ay nangungusap sa bawat pintig ng pusong may kadaliksayang nagpapahayag ng dakilang pag-ibig sa Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at tutunghay tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na sa kibuturan na ating puso't mula sa puso manggagaling itong ating mga layunin na ibig nating makamit sa buhay pagpapala. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga religyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya Ama, tulungan mo kaming pakalinisin ang aming mga puso't kalooban na doon bubukal ang dakilang pag-ibig na binibigyan mo ng alaga para sa amin. Upang ito'y diwa rin ang aming pag-ibig sa anumang aming pinagkakaabalangan, ibig namin ganapin sa buhay na ito, upang ang kabusilak at kalinisan ng puso't kalooban tulad ni Maria, upang lalong paging dapatin kami sa lahat ng aming mga gawain, upang pakatulungan mo kami at turgunin ang lahat itong aming mga puso't kaloobang humihingi ng iyong mga pagtulong sa lahat ng iyong mga gawain, mga biyayang kinakailangan namin sa buhay. Kaya Ama, ang lahat po ito'y pinapahig namin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Heso Kristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat nakalugdan mo ang aming mga paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na bireng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak ay tinihalin namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas sa puso natin itunay ng galing sa pag-ibig ng Diyos, naway bigyan tayo ng kalakasan upang manatiling malinis ang pusong iya sa tulong at awa ng poong may kapal. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kami mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kami nagtitiwala sa iyo dahil sa marami at mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapanalig na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Maria, taga-aliw na nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Maria, kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, tunay na may kadalisayang, pusong may kalinisan. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod kalakip ang ating panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. O salutaris hostia, ecce panis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, Iuditri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi Mino, nobis dona in patria. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat litui prestet ides supplementum sensum defectumi genitori genitoque lauset jubilatio salus sonor virtus coque sire benedictio procidenti abut nocere comporsi laudatio. Anam de cielo, prestetis Diei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Apo, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.